Bagong lahat, luma muna. Since 2022, ang Milwaukee Bucks ay 0-7 kapag si Giannis naglalaro or nasa game. Down ngayon ng 0-2 ang Bucks versus Indiana Pacers. Meron pang 34 points, 18 rebounds at 7 assists nung Game 2 itong si Giannis. Si Damian Lillard naman nakabalik agad sa lineup na mukhang pinilit agad ng Milwaukee. Dahil nagbabadya di umano na kapag nalaglag ang Bucks sa 2025 first round ng playoffs ay posibleng umalis si Giannis pagdating ng off-season. Since 2023, hindi na nakapasok ng second round ang Milwaukee Bucks. Hindi naman malabo na makabalik sa 0-2 deficit, kaso nga lang may problema. Confident si Doc Rivers, as in very confident siya na makakabalik pa yung team niya sa 0-2. Kaso nga lang hindi yun ang pinapakita sa record. Bilang head coach si Doc Rivers, 0-6 ang record niya kapag siya ay na-down ng 0-2. Nasa mabuting kamay ang Nets na posibleng makuha si Giannis. Meron pang Darvinham na kasama si Doc Rivers. Nag-champion na naman si Damian Lillard, okay na yon. In-season tournament nga lang. Nagkaroon pa siya ng injury at madaling nakabalik. Kaya din pala to pinipilit makabalik sa position agad dahil sa rumors na lumalabas ngayon na posibleng umalis si Giannis sa Milwaukee. Ang Brooklyn ang prime team na pwedeng sumubok na kumuha kay Giannis via trade dahil sa multiple first round pick sa mga susunod na taon. Posibleng mabawi ng Milwaukee Bucks yung mga first round pick din na pinamigay nila dahil sa pagbuo ng lineup para kay Giannis. Base kay Chris Haynes, itong season na to ang pinaka-pivotal na kapag hindi nakapag-finals or deep run sa playoffs yung Bucks, papasok ang possibility talaga na umalis si Giannis dahil ilang beses na namang sinabi ni Giannis na aalis siya at lilipat ng ibang team na posible mag-champion pa. Based din sa report dati ng NBC, hindi iti-trade ng Bucks si Giannis, puwera na lang kung si Giannis mismo ang magre-request. Yari na. So uusugin ko na lang para hindi matuloy yung trade ni Giannis. Sa Game 3 naman ng Clippers at Nuggets, hindi pa alam kung deep trouble ang Denver or mapapabuti pa sila dahil si MPJ hindi siguradong makakalaro sa Game 3 sa ngayon dahil sa nakuha niyang injury sa balikat. Listed siyang questionable. So kahit makalaro si MPJ at kung meron naman siyang injury sa balikat, parang tagilid pa doon ng Nuggets. Best game so far ni MPJ nung Game 2 versus Clippers. 15 points at nasa 15 rebounds, 54% pa sa field. Ngayon lang ulit maganda ang nilaro ni MPJ after ng ilang games sa playoffs mula pa noong nakaraang season. At after din siyang i-call out ni Nikola Jokic. Confident pa naman ngayon ng Clippers dahil si Kawhi papasok ng Game 3 na healthy pa rin, puwera usog. Ito rin ang first playoff game ng Clippers sa bago nilang arena. Kung pagbabasihan ng stats, ang problema ng Clippers at Nuggets ay third quarter kung sino ang magkakaroon ng magandang run dun. Dahil dito humihinto ang scoring ni Kawhi at kahit yung load niya. Si Powell nag-a-average sa playoffs ngayon ng 12 points, 2 rebounds at 3 assists, 38 and 40%. Unusual average na yon mula nang bumalik si Kawhi at bumalik din si Powell galing injury. Halos lahat kasi ng load ngayon na kay Kawhi. Sa home court pa ng Clippers ngayong season, si Powell nag-a-average ng 21 points, 2 rebounds at 2 assists per game. Nasa Clippers ang advantage dahil nasa kanila ang home court. Si MPJ nakabawi na ng kanyang worst playoff game. Si Powell na lang ang hindi pa nagpapakita, baka swertehin na sa home court ng Clippers. Si Kawhi Leonard pa naman may average na 76% winning rate kapag Game 3. 19 and 6 record sa kanyang buong karir. Kung hindi isasama yung injury game sa playoff last year versus Dallas, huling beses na natalo si Kawhi na healthy sa Game 3 ay nung 2019 versus dito sa Philadelphia.